ng Ang Tamang Daan. Ito po ang inyong lingkod, ang kapatid na Michael Sandoval, at ngayon ay makakasama natin si kapatid na Bobby Fernandez. Maraming salamat, kapatid na Michael. Mga mahal na sumusubaybay, muli, kumusta po kayo? Pinakahangan po namin na pakinabangan po ninyo ang mga katotohanan ng aming ilalahad sa inyo ngayon. Mga kaibigan, ang buwang ito ng Mayo po ay mahalaga sa amin na mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sapagkat ginugunita po namin ang araw ng kapanganakan ng kapatid na Felix Manalo. Isinilang po siya noong Mayo 10, 1886 sa Tipas, Taguig. Hindi namin po siya kailanman malilimot sapagkat napakahalaga, kapatid na Bobby, gaya ng nalalaman mo, na kinikilala natin yung kahalalan, eleksyon ng kapatid na Felix Manalo para po sa amin na mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, at dahil sa pagsusugo ng Panginoon Diyos sa Kanya, ay naipangaral po niya ang dalisay na ebanghelyo. Maraming mga tao ang natawag sa tunay na iglesia at nagkaroon ng karapatang maglingkod sa ating Panginoon Diyos. At gaya ng nalalaman mo, kapatid na Bobby, ay ginugol ng kapatid na Felix Manalo ang kanyang buong buhay sa paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Katulad din naman ng mga naunang sugo ng Panginoon Diyos na natala po sa Biblia. At yayamang ginugunita po namin ngayon ang kanyang kapanganakan. Suriin po natin kung sino ang tunay na nakinabang sa buhay na ginugol ng sugo hanggang sa kanyang kamatayan. Kapatid na Bobby, ayon sa Biblia ang ating basahin gaya ng dati, paano ba ginugugol ng sugo ng Panginoon Diyos ang kanilang buhay ayon sa pagtuturo ng mga apostol? Para sa mga tunay na sugo ng ating Panginoong Diyos, kapatid na Michael, mas mahalaga ang kanilang tungkulin kaysa kanilang sariling buhay. Kagaya po ng paninindigan ni Apostol Pablo na mababasa po natin dito po sa Gawa 20:24. Gayunman, ipinalalagay ko ng walang kabuluhan ang aking buhay matapos ko lamang ang aking takbuhin at magampanan ang tungkuling ibinigay sa akin ng Panginoong Hesus, ang tungkuling magpatotoo tungkol sa ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Malinaw po sa binasa natin, mga mahal na taga-subaybay, ang sabi ni Apostol Pablo, ipinalalagay ko ng walang kabuluhan ang aking buhay matapos ko lamang ang aking takbuhin at magampanan ang tungkuling ibinigay sa akin. Kaya para kay Apostol Pablo, mas mahalaga ang kanyang tungkulin kaysa kanyang buhay. Sa pagganap din po ng kanyang katungkulan, ang kapatid na Felix Manalo ay ginugol po niya ang kanyang buhay. Mula nang simulan niya ang ipangaral ang iglesia sa Punta Santa Ana, Maynila, sa gulang na 27 taon, hanggang sa papagpahingahin siya ng ating Panginoong Diyos. Kapatid na Mike, kagaya ng nalalaman ninyo, noong Abril 12, 1963, ay walang humpay ang kapatid na Felix Manalo na gumawa at tumupad ng tungkulin sa loob po ng kalahating siglo. At ipinagdidiin na natin, kapatid na Bobby, na ginamit po ng kapatid na Felix Manalo ang kanyang buhay para sa tungkulin. At hindi niya ginamit ang tungkulin para sa kapakanan ng kanyang sariling buhay. Kaya nga, kapatid na Bobby, paano pinanindigan na ni Apostol Pablo ang kanyang kahalalan bilang tunay na sugo ng Panginoon Diyos at ng Panginoon Kristo? Kapatid na Michael, hindi siya sumuway, hindi siya tumalikod, kahit sa kabila ng iba't ibang panganib, kahit sa harap ng hari. Ganito pong ating mababasa, dito po sa Gawa 26:16 hanggang 19. Tumayo ka, nagpakita ako sa iyo upang gawin kitang lingkod ko at saksi na magpapahayag sa iba tungkol sa iyong mga nakita at mga ipakikita ko pa sa iyo. Ililigtas kita sa iyong mga kababayan at sa mga hintil na pagsusuguan ko sa iyo upang mabuksan ang kanilang paningin at upang dalhin sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman at sa kapangyarihan ng Diyos mula sa kapangyarihan ni Satanas, upang mapatawad ang kanilang mga kasalanan at magkaroon sila ng mana
na kasama ng lahat ng taong binanal ko sa pamamagitan ng pagsampalataya sa akin. Hindi naman po ako sumuway sa pangitaing iyon na mula sa langit, Haring Agripa. Kaya nanindigan po si Apostol Pablo na kahit sa kabila ng mga banta sa kanya, sa kabila ng mga panganib at maging sa harap ng hari, kapatid na Michael, hindi siya naging suwail, hindi siya tumalikod, hindi siya sumuway sa pangitaing kanyang tinanggap. Ang pangitaing tinutukoy dito, kapatid na Michael, ay yung pagkakatawag sa kanya bilang apostol ng ating Panginoon Jesucristo. Ang paninindigang ito ni Apostol Pablo ay nagawa rin po ng kapatid na Felix Manalo nung ikalawang digmaang pandaigdig. Ikinagalit ng mga Hapon, kapatid na Michael, kagaya din ng nalalaman ninyo, ikinagalit po ng mga Hapon na sumakop sa ating bansa ang hindi po pagpayag ng kapatid na Manalo na pamunuan ang isang federasyon ng mga relihiyong Kristiyano na kanilang itinatag o itinatag ng mga Hapon upang maging magaan ang pagkontrol nila sa mga aktibidad ng mga relihiyon sa bansa. Pinagsabihan ng mga Hapon ang kapatid na Manalo, din na Michael, na wag na siyang mangasiwa o mamahala sa iglesia. Wala na raw siyang karapatang mamahala sa iglesia at hindi na siya maaaring umakyat sa tribuna at magturo. At pinagbantaan siya ng pagkakataong yun. Pero, kapatid na Bobby, alang-alang sa mga hindi naman na laman yung kasaysayan kung paano nagsimula ang kapatid na Felix Manalo at yung mga panahon na siya nagtuturot ng angaral, napapigil ba ang kapatid na Felix Manalo doon sa banta ng mga sundalong Hapon? Dahil sa tunay na sugo ng Diyos, hindi, kapatid na Michael. Hindi nagpapigil ang kapatid na Felix Manalo. Katunayan nga, isang araw ng pagsamba, nasa tribuna po siya sa sambahan ng lokal ng Tayuman upang pangasiwaan ng pagsamba. Samantalang nananalangin ay biglang pumasok ang mga sundalong Hapones. Tuloy-tuloy na umakyat sa tribuna upang kunin ang kapatid na Felix Manalo at niyugyug nila upang sumama sa kanila ang kapatid na Manalo na nooy nakapikit. Sa kabila nito, kapatid na Michael, hindi tuminag ang kapatid na Felix Manalo hanggang sa matapos ang panalangin. Kaya nung pagkakataong yun, dahil sa hindi naman natinag ang kapatid na Felix Manalo, ano nang ginawa ng mga sundalong Hapones? Nang matapos na ang panalangin, ay kinuha siya, ang kapatid na Manalo, ng mga sundalong Hapon. Naiwan sa sambahan ang mga kapatid na nag-iiyakan dahil sa pangambang saktan ng mga Hapon ang sugo. Subalit, agad ding pinawalan ng mga Hapon ang kapatid na Manalo na hindi siya sinaktan o pinansalaman, kapatid na Michael. Kung itanong nila sa atin, bakit sa harap ng panganib, kahit sa panganib, ay patuloy sa pagtupad ng tungkulin yung tunay na sugo ng ating Panginoon Diyos? Ano ba, kapatid na Bobby, ang nakahandang puhunanin ng tunay na mga ngaral na inihalal ng Panginoon Diyos sa kapakanan ng pagtupad niya ng kanyang tungkulin at sa kapakanan ng iglesia? Nakahanda silang ibigay ang kanilang buhay, kapatid na Michael, alang-alang sa pagsunod. Kagaya ng mababasa natin dito po sa Gawa 21:13. Subalit sumagot si Pablo, "Bakit kayo umiiyak? Nalulungkot tuloy ang puso ko. Handa ako hindi lamang upang magpabilanggo sa Jerusalem, kundi mamatay pa rin alang-alang sa Panginoong Hesus." Ganito po ang paninindigan ni Apostol Pablo. Nakahanda siyang mamatay o ibigay ang kanyang buhay alang-alang sa pagtupad niya ng kanyang tungkulin. Ganito rin pinahalagahan ng kapatid na Felix Manalo ang tungkulin kaloob ng Diyos sa kanya nung siya'y nabubuhay pa na anupat kahit may panganib sa kanyang buhay at kahit siya'y may karamdaman ay hindi po siya napahadlang sa pagtupad ng kanyang tungkulin. Kaya nang magturo ang ating Panginoon Jesucristo, mga kaibigan, paano ipinakilala ng ating Panginoon Jesucristo ang katangian ng tunay na pastor, tagapangalaga, tagapagturo sa kapakanan ng kanyang iglesia? Ibinigay po ng ating Panginoon Jesucristo ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Pakinggan po ninyo dito po sa Juan 10:11. "Ako ang mabuting pastol. Ibinibigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa." Ang tinutukoy dito na
mga tupa ng ating Panginoong Jesucristo na pinaghandugan po niya ng kanyang buhay ay ang mga taong pumasok sa kanya na siyang pintuan ng mga tupa. At ang mga pumasok sa ating Panginoong Jesucristo, kapatid na Michael, kagaya ng nalalaman din po ninyo, sila po ay napaloob sa kawan. Ang kawan po ay ang Iglesia ni Cristo, kagaya ng mababasa natin sa Gawa 20:28 Lamsa Translation. So makatwid, ang Iglesia ni Cristo ang nakinabang sa paghahandog ng ating Panginoon Jesucristo ng kanyang buhay. Kaya puntahan natin ay si Apostol Pablo na isa sa mga sugo ng Panginoon Diyos at ng ating Panginoon Jesucristo. Mga kaibigan, alam po ba ninyo kung sino ang nais ni Apostol Pablo na makinabang sa mga pagpapakasakit niya at mga sakripisyo niya at anong damdamin niya pagka siya nagsasakripisyo, kapatid na Bobby? Pakinggan natin ang paninindigan ni Apostol Pablo dito po sa Colosas 1:24. Ngayoy nagagalak ako sa aking mga hirap dahil sa inyo at aking pinupunan sa akin ang kakulangan ng mga hirap ni Kristo sa aking laman dahil sa kanyang katawan na siyang iglesia. Kaya ang ginawa po ni Apostol Pablo na pagpapakasakit bilang siya'y sugo ng ating Panginoong Diyos ay alang-alang po sa iglesia, alang-alang sa paglilingkod at pananampalataya ng mga kapatid sa loob ng iglesia. Sa makatwid, ang nais din po ni Apostol Pablo na makinabang sa kanyang pagpapakasakit ay ang iglesia at ito po ay buong katuwaan at kagalakan niyang ginawa. Dagdagan pa natin ang patoto sa Biblia, kapatid na Bobby. Paano pa makikilala yung tunay na tagapangaral na inihalal ng Panginoon Diyos kung pag-uusapan pagtupad niya ng kanyang tungkulin? Aba, hindi niya hinahanap ang kanyang sariling kapakinabangan, kapatid na Michael. Pakiulit natin, ano? Hindi niya hinahanap o hinahangad yung sarili niyang pakinabang, kundi ang pakinabang para sa iglesia. Pakinggan natin dito po sa unang Korinto 10:33. Nagaya ko din naman na sa lahat ng mga bagay ay nagbibigay lugod ako sa lahat ng mga tao na hindi ko hinahanap ang aking sariling kapakinabangan, kundi ang sa marami upang sila'y mangaligtas. Sa makatwid, ang tunay na sugo ng ating Panginoong Diyos, katulad po ni Apostol Pablo, ang tunay na nakinabang sa buhay niya, na ginugol niya sa kanyang paglilingkod ay ang iglesia. Kaya ang kapakanan ng iglesia. Paano pinatunayan ni Apostol Pablo na hindi niya hinangad yung sariling pakinabang pagka siya tumutupad ng kanyang tungkulin o kaya nasa harap siya ng iglesia? Aba, hindi siya naghangad ng salapi, kapatid na Michael, sa kanyang pagtupad ng tungkulin para sa iglesia. Hindi yung ang pinupuntirya sa pagtuturo yung salapi ng miyembro. Hindi, kapatid na Michael. Basahin Pakinggan natin. Dito po sa Gawa 20:33. Hindi ko hinangad kailanman ang salapi o damit ng ibang tao. Malinaw po eh. Hindi po hinangad ni Apostol Pablo ang salapi o damit o anumang bagay mula po sa mga tao. Kaya sana yung mga sumusubaybay sa atin, wag naman po kayong magdaramdam kung kayo ay miyembro nung samahan, nung relihiyon na iparirinig namin sa inyo yung puno ng samahang yun. Timbangin po ninyo, pasado kaya siya rito sa katangian na binasa natin mula sa mga talata ng Biblia na yung tunay na tagapangaral, ang pinupuntirya, hindi yung kapakanan ng sarili niya, hindi. Hindi yung salapi ng miyembro niya, hindi. Kundi ang tunay na tagapangaral, kapatid na Bobby, ang buhay niya handang ibigay para sa iglesia. Si Ingkong, ganyan ba, kapatid na Bobby? Aba, mabuti pakinggan na natin siya para hindi na sabihin tayo nagbibintang lang. Pakinggan natin siya. Pero humihingi lang kong tulong. 20 milyon lang ang kailangan ko para maalisan ako ng isipin. Ewan ko kung yung palang 20 milyon, 20,000 miyembro lang na tigi 1,000, may 20 milyon na yun. Mahigit naman tayo sa 20,000, tigi 1,000 lang. Meron ng 20 milyon. Sana katukin ng Diyos ang kalooban ninyo, mga kapatid. Please, nakikiusap ako sa inyo, ease me with my burden.
O, pahayag yan ni Inko, kapatid na Bobby. At pag hindi nagbigay, nilapitan halimbawa ng mga ngaral na si Eliseo Soriano, ano naman ang pahayag ni Luz, ni Sister Luz, Sister Luz pala, hindi Luz ha, Sister Luz, na kanyang General Secretary. Aba, ang ganyan daw, walang hiya. Pakinggan natin siya. Kung ang kapatid nagtitiwala sa mga ngaral, magbibigay higit sa makakaya niya. Sukdang ipangutang niya yan, kahit na ipangutang pa niya, gagawa siya ng paraan. Lalo na pag lumalapit na sa kanya ng personal ang kanyang mga ngaral. Diba? Ikaw ang lapitan ka ng mga ngaral mo. Personal, lapitan ka at kausapin ka. Hingan ka ng tulong. Kung ikaw ay sumasampalataya sa Diyos at nagtitiwala ka sa mga ngaral, tatanggihan mo? Yan ang gagawa ka, tatanggihan mo? Pag tinanggihan mo, walang hiya ka. Sa bahagi ito, kapatid na Bobby, ay nananawagan tayo sa miyembro ng samahang ang dating daan na tinatawag ngayong Members Church of God International. Ganyang relihiyon po ba ang inyong pananatilihan? O kung kaya yung iba sa inyo ay napahanga nitong mga ngaral na ito na nagtatago ngayon sa Brazil, yan ba ang relihiyong inyong sasamahan? Ang pinupuntirya, hindi po yung kapakanan ng inyong kaluluwa. Ang tinitignan at pinupuntirya ay kung anong kanyang mapapakinabang o yung salapi nung kanyang mga tagasunod. Pero yung tunay na tagapangaral, sana naalala nila kapatid na Bobby, ano ang kanyang katangian? Nakahanda siyang ibigay ang kanyang buhay alang-alang sa kanyang tungkulin, alang-alang sa kanyang mga pinangungunahan. Eh bakit ganun kapatid na Bob? Ano ang layo alang sa pagtupad ng tungkulin? Ang layunin ay para sa kaligtasan ng kanyang mga pinangangasiwaan o tinuturuan. Kagaya ng mababasa natin dito po sa 2 Timoteo 2:10. Pinagtitiisan ko ang lahat ng bagay alang-alang sa mga hinirang ng Diyos upang magtamo rin sila ng kaligtasang mula kay Kristo Jesus at ng walang hanggang kaluwalhatian. Kaya ito po ang malinis na layunin ng mga sugo ng ating Panginoong Diyos. Kaya nagawa po nilang ibigay ang buong buhay sa pagtupad ng tungkulin at tiniis po nila lahat ng bagay ay upang kamtan po ng mga hinirang ang pagkaligtas na nasa ating Panginoong Jesucristo. At gaya ng naalalaman ng marami kapatid na Bobby, ang kapatid na Felix Manalo, hindi naman habang panahon na nanguna sa iglesia. Dumating ang panahon, siya'y pinapagpahinga ng Panginoon Diyos, kaya nung panahong buhay pa siya, anong tiniyak niya na dapat ay marating ng iglesia na ito ang layunin ng tunay na tagapangaral? Na lalong lubusin ng mga hinirang ang pagsunod upang matiyak nilang kanilang kaligtasan. Ang pagsunod na tinutuko, yung pagsunod sa tamang aral Opo. at hindi yung labag sa doktrina. Yung mga utos ng ating Panginoong Diyos. Dito po sa Pilipos 2, ang talatay 12, ganitong ating mababasa. Kaya nga mga minamahal ko, kung paanong ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Kaya hangan po ng tunay na sugo ng Diyos na kung paanong lagi tayo sa pagsunod sa mga utos ng Diyos noong siya'y kasama pa natin. Lalong lulubusin natin ang pagsunod ngayong siya ay wala na. Kaya paano natin sasabihin kapatid na Bobby na naninindigan sa pagsunod sa aral na itinuro ng sugo ang isang tao kung hiniwalayan niya yung doktrina o kaya ay nilabanan ng aral ng sugo gaya ng mga itiniwalag na nagrebelde sa pamamahala ng iglesia at sa iglesang ito. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, sa pagkakataong ito ay iparirinig po namin sa inyo ang isang bahagi ng pagtuturo ng kapatid na Felix Manalo nang sila'y nabubuhay pa. At ito ang pinakahahangad nila sa lahat ng nakarating po sa iglesyang ito. Pakinggan po natin ang kapatid na Felix Manalo. Mga kaibigan, mga kababayan, mga kapatid, mga panoohin, yan din ang layon ko. Kapag sasalita ko sa inyo, hindi ko kayo akitin sa akin. Kung kayo akitin ko sa akin, sasabihin ko ang kuro-kuro ko. Hindi
Ang sinasabi ko sa inyo, binabasa ko, dito ko kayo hinihikayat. Dito kayo maniwala. Ang ibig ko, lumapit kayo sa Diyos. Ang Diyos ang pagkukulan ninyo. Pagkat sa Diyos kayo mananagot. Hindi kayo mananagot sa Iglesia Katolika. Ang Iglesia Katolika ay pinahama kayo. Dahil diyan, magbago tayo. Ang ating kaluluwa ay iharap natin sa Diyos. Magsuri tayo. Maglingkod tayo sa Diyos ayon sa kanyang gusto. Huwag sa turo ng tao. Yan ang ibig kong mangyari. Yan ang dahilan kung bakit ang Iglesia ni Cristo sa pagsamba may pag-aaral na kasama. Sapagkat ang kabanalan ay ang salita ng Diyos. Mga kaibigan at sa lahat po ng kaanib sa Iglesia ni Cristo, ganito po tinuturuan at tinuruan ng kapatid na Felix Manalo ang buong Iglesia sa layunin po nila na ang mga kaanib sa Iglesia ay manatiling matatag, matibay sa pananampalataya kahit pa po dumating ang panahong pinapagpahinga na ng Panginoon Diyos ang sugo na nagsimula ng gawain ito. Ano po ang kahulugan? Kung ang mga hinirang kapatid na Bobby na pinangaralan ng sugo ng Diyos ay namamalaging matatag sa aral na kanilang natutuhan. Namamalaging buhay sa kanilang isipan, sa kanilang puso, ang alaala ng sugo ng Diyos. Kagaya po ng mababasa natin dito po sa unang Tesalonica 3:8. Sapagkat ngayon ay nangabubuhay kami kung kayo'y nangamamalaging matibay sa Panginoon. Ayon po kay Apostol Pablo, nangabubuhay kami kung kayo'y namamalaging matibay sa Panginoon. Kaya, parang buhay pa rin sila o ang sugo ng ating Panginoon Diyos. Kung ang mga kaanib sa loob ng Iglesia nananatiling matibay sa kanilang pagkakaugnay sa ating Panginoong Jesucristo o sa kanilang pagka-Iglesia ni Cristo. Ang damdaming yan at diwang yan, kapatid na Bobby, gaya ng nalalaman mo, yan ang katangian ng sugo. Pinakahahangad nila na ang Iglesia ni Cristo ay maging matibay sa pananampalataya. Kaya nagpahinga man ng sugo. At ang humalili po sa pamamahala sa Iglesia ay ang kapatid na Iranyo Manalo. Hinangad nila na manatiling matatag, matibay sa pananampalataya nang hahawak sa aral ang mga kapatid na hindi bumibitaw sapagkat yun ang ikararating natin sa kaligtasan. Nang mamahala ang kapatid na Eduardo Manalo sa iglesyang ito, kapatid na Bobby, ano rin ang kanilang hinangad sa lahat ng mga kapatid na yun ang kanilang laging itinuturo sa mga kapatid sa iglesia. Panoorin po natin ang isang bahagi ng pagtuturo ng kapatid na Eduardo B. Manalo. Ang sabi sa atin ng mga apostol, nang kayuan niya ay sumampalatay sa Kanya, inilagayan niya ng Diyos ang Kanyang tatak ng pagkamay-arian niya sa inyo sa pamamagitan niya ng pagbibigay sa inyo ng Espiritu Santo na ipinangako. Sa makatwid, yan ang tunay na tumanggap ng Espiritu Santo. Nakarating sa uri ng pananampalataya na hinahanap ng Diyos sapagkat yung tunay na mensahe, yung tunay na mga aral ng ating Panginoong Diyos ang kanilang natutuhan. Kaya kinakailangan yung Espiritu Santo nagniningas sa bawat isa sa atin. Ano dahilan? Mahalaga yan hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. Kaya mga kapatid, huwag tayong papayag na mamatay ang ningas ng Espiritu Santo sa atin. Kailangan matiyak natin, laging nag-aalab ito sa bawat isa sa atin. Para nang sa ganon, hindi masayang ang ating pagka-Iglesia ni Cristo at matamo natin yung pangakong kaligtasan pagdating ng araw ng paghukom. Sana, kapatid na Bobby, ang mensaheng yan na ating ipinanood at ipinarinig sa kanila makarating sa lahat ng mga hindi pa po kaanib sa Iglesia ni Cristo. At lalo na sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, lalo tayong magtumibay sa ating pananampalataya. Kaya sana maunawaan ng lahat ng mga kapatid na Bobby, mga kapatid, minahal natin ang sugo, aral po ng Biblia yun.
sapagkat minahal tayo ng sugo. Minahal natin ang kapatid na Eranio Manalo nang siya ang humalili sa pamamahala sa sugo ng papagpahingahin ng kapatid na Felix Manalo. Aral po ng Biblia, mahalin natin ang namamahala sa atin. Nang humalili po sa pamamahala ang kapatid na Eduardo Manalo, tama lang, mahalin natin sila sapagkat yung pagmamahal natin sa nangangasiwa sa atin, yun ang ating ikararating sa kasakdalan ng paglilingkod at kapagsunod sa lahat po ng aral ng Panginoon Diyos.